Hello. Good morning. Ah, ito po muli ang inyong kababayan dito sa Taguig, no? Sa mga Ilocano, Kailian, sa Kabagyan, sa mga Pangasinense, Kabaluyan, no? Kumusta kayo? Lumipas po ang Pasko na okay naman. Karaos naman tayo. Although simpleng-simple lang po yung ating celebration dito sa aming pamilya. Kami-kami lang. Ang aking misis, ang aking anak at saka mga apo. Simpleng-simple lang. Mas simple. Ito yung pinakasimpleng celebration namin. So, kayo po. Kumusta po ang celebration nyo ng Pasko? Huliman, no? Gusto po kayong batiin ng Merry Christmas. At ngayon po ay December 28, no? Ilang araw na lang New Year na. So, Happy New Year po. Advance Happy New Year sa ating lahat. So, kumustahin ko po kayo, no? Kumusta naman po yung nakaraang taon? Kumusta po ang ating buhay-buhay? Gumanda po ba yung buhay natin kahit konti? O lalong lalo tayong nalugmok sa kahirapan? Anyway, gusto kong pag-usapan natin. Ano ba ang pinaka dahilan bakit ang bayan natin ay sobrang dami pa rin ang mahihirap? Ano po ba ang mga dahilan, no? Alam niyo po sa ating pagsiservisyo bilang dating sundalo, no? At pagsiservisyo pa rin bilang private citizen dahil nag-retire na po tayo nung tagal na po, 2005. At ano po nangyari sa pagpapalit-palitan ng mga pangpanguluhan, ng mga ating mga presidente, ilan na ba tayo? Nag-retire ako, Gloria Arroyo, Benigno Aquino, tapos si Rodrigo Duterte, at ngayon po ay si Ferdinand Marcos Jr. So, ano ba, sa akin po yung tatalakayin ko po dito, yung pinaka na matinding dahilan bakit marami pa rin mahihirap sa ating bayan. Alam niyo po, ang sa tingin ko, ang pinakamatinding dahilan bakit marami pa rin mahihirap dito sa ating bayan ay yung pong walang katapusang korupsyon ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno, mapa national man o lokal. Alam po natin bawat administrasyon, no, ay may korupsyon po yan. Magmula nung ako ay nagkamulat yung President Marcos Sr. may ano na ako noon kasi nung naging sundalo po ako panahon ng dating Pangulong Marcos, no? Dumaan po yung sa dami na po nila, no? Pangulong Marcos Sr., Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Benigno Aquino, Rodrigo Duterte, at saka Marcos Jr. So, 8 presidente na po ang lumipas. At sa tingin ko, no, sa aking pag-aanalisa, ang pinakamatindi, bakit maraming pa rin sa ating mga kababayan ang lugmok sa kahirapan ay dahil sa korupsyon, no, ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa dyan kasi alam natin yan corruption talaga ang number one na dahilan kung bakit hindi umaangat, no? O sabihin man natin umangat man,
Pero sa akin kulang po. May mga infrastruktura pero sa dami ng pera, sa dami ng pondo ng gobyerno na inaaprubahan natin ng ating Kongreso at Senado taon-taon, hindi ho natin nakikita na yung kabuuan ng pondo na yon ay napupunta, no, sa taong bayan. Mas tingnan natin, lahat marami diyan, mas malaki diyan napupunta lang sa korupsyon. Kaya gusto po nating talakayin ito. Paano po ba natin lalabanan ang korupsyon? Para naman po gumanda ang buhay ng ating mamamayang Pilipino. Kasi parang naging normal na sa atin yung corruption eh. Mga kababayan natin, sasabihin nila, normal yan kasi, di ba? Hindi ho normal ang corruption. Ang sa akin nga po dapat po dapat po ibalik po natin ang bitay para sa mga korap, no. Kahit mga 5 taon lang ibalik natin ang bitay at parusahan natin ng bitay ang mga korap para naman umayos ang ating bansa. Nakakaawa na ang mamamayang Pilipino no? Ngayon mag-i-election na naman, hihingin nyo na naman ang aming boto, no? Tapos pag nailuklok kayo, anong gagawin nyo? Bubulahin nyo lang kami, kukuha kayo ng pera ng bayan, tapos yung mahigit kalahati bubulsa nyo, no? Yan ang napakahirap kaya nga ang sa akin, sabi ko nga doon sa mga ibang vlogs ko, no, sa ibang ko, dapat ang tinutukhang natin ay itong mga korap na politiko. Isama na natin yung mga partners in crime nila, ng mga negosyante. Ang dami po yan nakikita po natin at marami na po ang nagsasabi na pag may proyekto galing sa gobyerno, automatic po yung cut niyan, automatic po napupunta sa bulsa ng isang politiko yung 30% to 40%, di ba? Ano mangyayari doon sa proyekto? Alangan naman si kontraktor hindi kikita. Diba? Kaya po ang ating advocacy sa ngayon ay ipanawagan natin sa taong bayan na ibalik natin ang parusang bitay para sa mga korap. Or dapat tayong taong bayan, itukhang natin itong mga korap na politiko na ito. Mapanasyonal man, mapalokal. Pwede ba? Tukhang natin. Kung pwede lang para gumanda yung buhay natin, natin to bitayin sa sa plaza kasi nagiging wala na tayong pag-asa. Malaki ang problema natin kasi tayo rin ng mga Pilipino, minsan ina-idolize pa natin yung mga korap na politiko dahil naambunan tayo kahit konting ayuda. May lista lang tayo sa tupad, magpapakamatay na tayo para ipagtanggol itong mga korap na ito diba? Huwag naman ganyan. Dapat po tayo ay mamamayang Pilipino ay magsama-sama para maiayos natin ang ating bayan. Paano natin maiayos to kung nakatikim ka lang ng pamaskong handog akala mo diba? Naaawa po sa mga kababayan natin. At yan ang gustong-gusto ng mga politiko, yung maging nakatunganga ka lagi sa kanila. Pag may namatay, pupunta ka doon. Pag may nagkasakit, pupunta ka doon. Hindi ba pwedeng
automatic yan. Ilagay natin sa mga community hospital yung pondo na yan. Para automatic, pag nagkasakit, hindi na pupunta sa bahay mo. Bahay ng mga politiko. Pupunta na sa hospital, libre na lahat. Di ba? Napakaraming pera eh. Napakaraming pera ang nakukuha ng mga politikong ito. No? Sa isang syudad dito sa Metro Manila, ang mga pondo ng mga syudad na ito ay hindi bababa sa 20 billion. Pero may nakikita po ba kayong mga proyekto? Mukhang saan napupunta yung 21 billion? Diba? Ala naman tayo nakikita ang proyekto sa mga lungsod na ito. Yung mga pinatayo nga nilang ospital. Anong nangyari? Oh. Nakakaawa yung mga Pilipino. Nakapila. Hindi mo alam kung malulunasan. Isang beses, experience ko to. Isang beses, nagkaroon ng emergency. Tinakbo ko yung nanay ko sa isang hospital dito sa lungsod ng Maynila. 6 na oras nakaupo sa wheelchair. Sa dami ng pasyente. Sabi ng mga staff, pasensya na po, isa lang po yung doktor natin. Imagine yan. So, ang ginawa ko, dahil nung tinakbo ko kasi yung nanay ko, sobrang traffic. So, sabi ko, hindi aabot ito pag itatakbo ko sa pinakamalapit na private hospital. So, tinakbo ko, yun ang hindi matraffic na lugar eh. So, tinakbo ko doon. Ang problema, pinaupo sa yung iba nga, pinaupo lang sa yung monoblock ba yun? Ang dami ko nakikita na yung hininga medyo alanganin na. Nakaupo lang doon. Tapos wala silang magagawa. So ang ginawa ko, binuhat ko ulit yung nanay ko. Tinakbo ko. Dinahandahan ko doon sa isang pribadong hospital. So nakasurvive naman. So, ganun po yung sitwasyon natin dito sa mga community hospitals natin. Bakit hindi natin ilagay kung magkano man yung dapat ilagay dyan na pondo na hindi hinahawakan ng politiko. Pag may namatay, pupunta yung namatayan doon sa politiko, hihingi ng tulong, pamburol. Bakit hindi na lang natin i-automatic yan sa isang ahensya ng gobyerno? Yung pera na yan. Bigyan natin sa DSWD, MSWD. Marami naman yung mga tao dyan. Tignan niyo po. Diba? Sa ating edukasyon. Tuwing enrollment, ang daming problemang lumalabas. Bakit? Kasi binibigay natin sa politiko yung mga pampatayo ng eskwelahan. Diba? Ano nangyayari? Itong isang ahensya naman natin ng gobyerno na dapat tinitingnan kung tama ba yung paggagastos dun sa ating pera na binigay sa mga politiko na to. Mukhang mukhang wala namang ginagawa. Mukhang yung mga patakaran nila napakadaling lusutan ng mga politikong ito. Diba? Pati yung dapat mag-prosecute sa mga ganitong mga problema. Mukhang minsan, pag kakampi, pinagtatanggol. Hindi ganon. So, magkaisa po tayo, mga kababayan kong Pilipino, na labanan po natin ang korupsyon. Pag hindi naman natin matatanggal yun, buong buo. Pag nabawasan po ang korupsyon, gaganda po ang serbisyo ng ating gobyerno. At yung mga serbisyo na yan, babalik po sa atin. Yung pera ng bayan na yan, babalik po sa atin. At tayo po ang makikinabang. Ngayon po, mag-i-eleksyon na naman. Bobolahin na naman tayo ng mga politiko na to. Andyan po, magkakapatid, mag-iina, magkakamag-anak.
Sila-sila na lang, pare-parehong apelyido. Sa Senado, sa Kongreso, sa lokal, mayor, di ba? Ultimo apo, konsehal. Nakita nyo yun? Hindi ko natin dapat pinapayagan yan. Huwag po nating iboto ang mga pare-parehong apelyido. Kasi alam po natin kung saan pupunta yan eh. Di ba? Magpaparamihan sila kung gaano kalaki ang kanilang makukurap, no, sa pera ng gobyerno. Kaya nananawagan ako sa ating mga kababayan, tulungan niyo po ako sa aking advokasya. Ibalik po natin ang bitay sa mga korap na politiko. Huwag po nating itukhang yung mga adik dyan sa kalsada. Kunin po natin sila, i-rehab natin sila. Ang itukhang natin yung mga politikong sobra na ang pagkagahaman sa pera. Sobrang korap. Ngayon, eleksyon na naman, iko-korap na naman tayo. Diba? Bibigyan ka ng 500, boboto mo. O, ano nangyari? Tapos, makikita mo, walang pag-asenso dahil tinanggap mo yung pera eh. Eh kung hindi mo binoto yan at nagkaroon ng panibagong mamumuno na hindi korap, na malinis ang puso, gaganda po ang ating bayan. Gaganda po ang serbisyo sa ating bayan. Kaya panawagan po sa ating mga kababayan, itukhang po natin ang mga korap. Itukhang po natin sila. At yung advokasya natin, ibalik natin kahit 5 taon lang. Makapagbitay man lang tayo ng mga 2,000 korap na politiko. Bitayin po natin sila sa Plaza Miranda. Ano, mga kabayan, ayos ba? Yan po. At maraming salamat. Sana po ang ating 2025 kakaroon na naman po tayo ng eleksyon. Andyan na naman po sila pumuporma. Mukhang hindi naman sila magsiservisyo. Mukhang tinitingnan nila magkano ba yung makukuha nila sa kaban ng bayan natin. Kaya kilatisin po natin. Huwag po nating iboto yung mga ganyang klaseng politiko. Maraming salamat po at Happy New Year po sa ating lahat. Thank you.